Pinag-aaralan ng gobyerno ang mga panawagang ipagpaliban ang BARM elections na nakatakda sa susunod na taon. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ilang lokal na opisyal ang humihiling na wag munang ituloy ang eleksyon dahil sa desisyon ng Korte Suprema na nag-aalis sa sulo mula sa BARM. Kailangan daw ayusin ang bagong Local Government Code, Administrative Code at Electoral Code. Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa mga sinalanta ng nagdaang bagyo sa Pangasinan. Sa ngayon, may mga nakahain ng panukala sa Kongreso para sa pagpapaliban ng BARM elections. Marami tayong hindi nakita na naging unintended consequence ng desisyon ng Supreme Court. Kaya hanggat maaari, gagawin namin na isasabay natin. Pero kung hindi kaya, mas mabuti nang maging tama kaysa sa imadali natin tapos magkagulo lang. Aviso sa mga motorista, posible muli ang oil price hike sa susunod na linggo. Hanggang piso ang posibleng dagdag sa presyo kada litro ng diesel, habang hanggang 70 sentimo naman ang sa kada litro ng gasolina. May naasahan ding taas presyo sa kerosene na hanggang 70 sentimo kada litro. Ayon yan sa Oil Industry Management Bureau ng DOE, base sa 4 na araw na trading. Kabilang sa mga dahilan ng posibleng taas presyo, ang tumataas na geopolitical situation sa Russia at mga balitang pagkawala ng produksyon ng langis sa Norway. Iniharap ng Ombudsman sa pagdinig ng Valenzuela Regional Trial Court ang ilang taong magpapatibay umano sa dismissal case laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Isa sa kanila ang Clerk of Court ng Tarlac na nagsabing hindi rehistrado sa kanilang opisina ang mga deed of assignment na ipinanotaryo umano ni Alice Guo. Kabilang diyan ang dokumentong nagsasabing hindi na bahagi si Guo ng Zunjuan Technology na sinalakay noon dahil sa illegal na pogo. Tugon ng abogado ni Guo, hindi kasalanan ng kanyang kliyente na hindi na iparehistro ang notaryo. Pinuna rin ang inisyo umanong business permit ng dating alkalde sa Zunjuan Technology kahit wala itong fire safety certificate. Ayon sa Fire Marshal ng Bamban, kailangan muna ng fire safety certificate ng isang negosyo bago mabigyan ng mayor's permit. May application naman daw ito pero hindi na aksyonan, depensa ng kampo ni Guo. Hindi maaaring mantala ang mayor's permit dahil maapektuhan ang mga negosyo sa lugar. Nitong Agosto, sinibak ng Ombudsman sa pagkaalkalde si Alice Guo dahil sa grave misconduct. Mga kapuso, posibleng lumakas ang amihan ngayong weekend. Ayon sa Pag-asa, maaaring magkaroon ng bugso ng amihan sa Sabado o Linggo at umabot hanggang Central Luzon. Pero paglilinaw po, bahagya lamang ang paglamig ng panahon at posibleng mas maramdaman yan sa gabi o madaling araw. Bukod yan, maaari ring makaka-apekto sa bansa ang shear line dahil sa pagsasalubong ng malamig at amihan at mainit na easterlies. Base sa datos sa Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas sa Palawan, Mindoro Provinces, Bicol Region, Quezon Province, Batanes at Babuyan Islands, Cagayan at Isabela. Magtutuloy-tuloy yan sa linggo at bagyang lalawak at lalakas ang ulan sa Northern Luzon. Dahil sa hanging amihan, magiging maalon at delikado ring pumalaot sa Batanes at Babuyan Islands. Sa Visayas, kalat-kalat ang ulan ngayong weekend sa Samar at Leyte Provinces, Cebu, Bohol at Western Visayas, kasama po ang Negros Island Region. Malawakan naman ang ulan sa Mindanao at posibleng may matinding ulan na magdadala ng banta ng baha o landslide. Halos ganyan din ang mararanasan sa linggo. Maliwalas naman sa Metro Manila pero maging handa pa rin sakaling magka-localized thunderstorms sa hapon o gabi. Sa pagkuha pa lang ng vital signs, iba't ibang aparato na ang kailangan. Pero mas ginawang efficient yan sa all-in-one innovation ng grade 11 students ng Taguig Robotics Team. Tara, let's change the game at alamin ang kayang gawin ng Project Safest. Vital signs checker ba ka mo? Iyong kayang subukat ang taas, timbang, pulso at oxygen level? All-in-one yan sa innovation na to.
Presenting Project Safest, o Systematic Assessment of Full Essential Science Technology, na brainchild ng grade 11 students ng Taguig Robotics Team. Yung plan po namin is to make it as portable as possible. Pero it can be too light to the point na hindi na po siya stable. Each sensor has its own calibrations po. So it has to be in a specific formula so that accurate lahat ng testing. Programmed with sensors ang simpleng chassis ng proyekto na layong padaliin ang proseso ng vital sign intake. Yung data na makukuha natin mula dito sa Project Safest ay automatically na masustore dito sa Excel file for periodic review and monitoring ng patient. Isa sa mga umani ng pagkilala ang Project Safest sa katatapos lang na Summer Robot Games International Open Youth Robotics Convention last July. We won first runner-up for our innovation and we had a lot of fun. Isa-isayin natin itong mga parte ng Project Safest. Sisimulan natin dito sa height sensor kung saan accurate lang mamimeasure yung tangkad mo. Sa baba naman, nandito ang weight sensor. Nandito naman ang isa sa mga pinaka-importante niyang parte, ang pulse oximeter sensor. Ang pulse oximeter sensor ang nagbe-measure po at kumukuha ng ating heart rate at oxygen level. At pagkatapos nating kunin ang lahat ng data na yan, pupunta naman tayo dito sa SIM module kung saan ito po yung magte-text. Ito yung part or yung component ng Project Safest na magte-text o magsasend ng text notification doon sa pasyente kung kinakailangan niya magpa-check up sa doktor base sa kanyang vital signs. Isang innovation na makakapag-simplify ng pagkuha ng mga vital signs natin na hindi lang makakatulong sa ating mga healthcare workers kundi pati na rin sa mga regular clinic at hospital patients. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Ipinaaresto ng International Criminal Court ang ilang pinuno sa likod ng gera ng Israel at grupong Hamas. Sinampahan ng war crimes at crimes against humanity sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, kanyang dating Defense Minister na si Yoav Gallant at Hamas leader na si Ibrahim Al-Mazri. Nagugat ang gera sa pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 2023 na sinundan ng mga pag-atake ng Israeli military sa Gaza. Kinondena ni Netanyahu ang arrest warrant at tinawag na biased at discriminatory ang ICC. Sinabi naman ni Gallant na tapos na ang mga araw na pipigilan ng Israel na ipagtanggol ang sarili nito. Wala namang pahayag si Al-Mazri na ayon sa gobyerno ng Israel ay napatay na nila sa isang airstrike. Wala pang kumpirmasyon o pagtanggi ang Hamas kung ito'y totoo. Physically fit and emotionally ready na sumabak sa taping ang cast ng inaabang Kapuso action drama series na Mga Batang Riles. Ang ilan sa kanila, di na iwasang magkasakitan sa action scenes. Makichika kay Aubrey Carampel. Intense na aksyon at matinding drama ang matutunghayan sa upcoming action drama series ng GMA ng Mga Batang Riles. Ayon kay Miguel Tan Felix na gumaganap bilang si Kidlat, matinding preparasyon ang kanilang pinagdaanan bago sumabak sa taping. Di lang daw dapat physically fit, kailangang handa rin sila emotionally at mentally. Every taping day, parang lagi kaming merong at least isang mabigat na eksena na naboblown away ako pag nababasa ko yung script na grabe, ang ganda naman itong pagkakasulat na to. Dahil kasama rin nila ang mga veteranong action star tulad nina Ronnie Ricketts, Jerry Craval at Jay Manalo, hindi raw pwedeng hindi nila ibigay ang kanilang 100%. Si Kokoy na madalas malinya sa paggawa ng reality at comedy shows, napasabak din daw sa matinding action at drama. Madalas bakbakan dito eh. May mga eksena na subtle lang naman pero may bubog eh. Laging may hugot. Bukod sa martial arts training, malaking bagay din daw ang ibinigay na fight training sa kanila ng co-star na si Ronnie. Sumabak rin sila sa acting workshop sa ilalim ni Sparkle Prime Acting Workshop Head Ana Fileo at kanyang ina na si Loris Guillen na isa sa mga direktor ng Mga Batang Riles.
Ayon kay Bruce Roland na gumaganap as Matos, mas na-excite ako kasi alam ko kung paano yung atake niya. So very lucky kasi mas natutunan ko yung character ko. Sina Rahil Birria na gumaganap as Sig at Antonio Vinzon as Dagul, nagkasakitan daw sa isang eksena na hindi raw maiiwasan sa isang action series. Siyempre hindi natin maiiwasan yung mga aksidente. So ano na lang, we learn from it and sa susunod hindi na namin gagawin yung ganong mali. Si Antonio na anak ng action star na si Roy Vinzon, nakakuha naman daw ng mahalagang payo mula sa kanyang ama para sa kanyang first action series. Yun yung sinabi niya, makikisama sa mga tao. Tsaka second, dapat maging mabuti kang aktor. Tsaka dapat reading script. Makakasama rin nila si Zephanie, Eva Darren at multi-generation of actors. Mapapanood na soon ang mga batang riles sa GMA Prime. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, handa na ba kayo makipagbarkadagulan? Kasama sina Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Rahil Birria, Bruce Roland at Antonio Vinzon. Abangan ng patikim sa action drama series ng mga batang riles maya-maya lang.